ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:39 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Happy Wednesday morning sa inyong nga tanan. Subo nga adlaw sang Miyerkules. Petsa 18 bulan sang Marso. Tuig 2026 kag isa ka local holiday diri sa Isla sang Panay. Ginakabig nga isa ka special holiday subong nga adlaw sang Miyerkules Marso 18 sa Isla sang Panay, Gimaras kag Romblon bangod subong nga adlaw. Ginasaulog naton ang Panay Liberation Day o kon Victory Day ang tawag sa mga historians. Gid kuno ang sakto nga term is Victory Day. Amo na nga basi matingala ka mo wala sang opisina subong sa Iloilo City Hall sa Iloilo Provincial Government. Kag wala man sang opisina sa mga pribado nga bilang ka mga opisina, no? Pati na sa mga ahensya sang gobyerno kay isa gani ka holiday. Subong bangod sang Victory Day kung sa diin ginahatagan naton sang importansya ang dako nga sakripisyo sang mga war veterans sang World War II nga amo ang rason kung nga pagusto kita subong kag may ara kita sa ginatawag nila nga kahilwayan. It can't happen. Ganino subong man nga adlaw kakaina sang aga may ginhiwat nga aktibidad dira sa may bahin sang Balantang Cemetery Memorial National Shrine naging pangunahan sang Philippine Veterinary or Veterans Office kag ang mga war veterans lakip na ang ilang mga descendants kag mga nabilin nga pamilya ara subong didto sa may Balantang Cemetery. Kag sa hindi lang madugay makakuha kita sa live report sa may bahin sa Balantang Cemetery. Gani hindi na natin pagpadugayin magakuha kita sa live report dito live mismo sa Balantang Cemetery para sa ika-81 nga selebrasyon sa Victory Day sang Panay Romblon. Ari na sa piyak nga linya si Janelle Baclay. Jen, good morning.
Good morning, Em. Sa tubong aga nagpatigayon sang wrestling ceremony, no? Ang aton sini katapo sang Veterans Federation of the Philippines, katapo sang PNP, mga katapo sang militar, mga retired naton nga mga anay AFP members nagpadulong diri sa may Balantang Cemetery Memorial National Shrine sa may distrito sang Haro agod magpakingbahin sa pagsaulog sang ika 81st nga Victory Day of Panay and Romblon. Mayara sing seremonya kay nasang aga nga naghalad sang bulak ining aton sinipila ka mga officials, no. Nagtambong sa sining okasyon sa bahin sa syudad sang Iloilo, si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kag sa bahin naman sang provincial government nga nagtiglawas kay Iloilo Governor Arthur Defensor, amo si Picao Chief Mr. Nerio Lujan, no. Kag subong man ang nag-abot man sa sining kahiwatan ang presidente sang Veterans Federation of the Philippines National Chapter nga amo si retired Major General Romeo Alamilio. Aga pa nga EMS, no, nga ginpatigayon ining seremonya, dasigay lang gid. Matapos ang wrestling activity, may arasing ginhiwat nga 21 gun salute. Pag offer sang bulak, kag pag gamay nga parada, halin sa entrance sang BM Balantang Memorial Cemetery, si Mayor Raisa Treñas, kag si Picao Chief Nerio Lujan, amo ang dinapit nga bisita sa okasyon. Wala na sang speeches, kag ginsundan ini isang forum sa mga miyembro sang Veterans Federation of the Philippines. Sa diin nga nahatagan sila sang kahigunan nga makahinunanon sa ila sini nga presidente, sa ila sini nga mga nga concerns, no, sa bahin man sang ila sini nga organisasyon. So far nangin matalunsay ining ginpatigayon nga programa, kag compared sa mga nagliligad kay medyo makitid-kitid ang area sa Subong, kay may portion sang Memorial Shrine EMS nga ginapatigayon subong sa ano sa rehabilitation, no, may mga ginakayo nga infrastructure dila. Amo nagali may So mga that's why. tarps. Oo, so para nga ma-improve pag idini kay tisik ko na ini simbolo ini kag landmark na ini ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa kada magsaulog sang Victory Day sang Panay and Romblon. That's why nga diri sa aton sa may Western Visayas holiday, no, sa subong iyang adlaw. So nangin madasig kag nangin matalunsay lang gid ang ginpatigayon nga seremonya diri sa may area sang Balantang sa may distrito sang Haro EMS. Yes, Jen, no? Nakita naton ang video, no, sa ara manda ang mga kapulisan nato ng Philippine National ang Philippine Army ara manda, no, ang aton nga war veterans, kundi ko magsala siguro mga centenarians na sila. Kamusta? May present baladera nga nagtambong gid or kalabanan mga ila lang descendants kag miyembro sang ilang nga pamilya? Oo, so ang iban EMS nag-appreciate kita sang mga makugi nga mga katapo sang VFP o Veterans Federation of the Philippines nga ang ilang nga mga himata sang una tinga nag-una nagtaliwa na. Pero sa gyapon ang iban nga mga himata nila nagtambong gid, no, sa siniyang okasyon. Makita naton nga ang iban nagabaston, may ara nga medyo hindi na madasig ang lakat, pero ginpilit sa gyapon nga magtambong sa siniyang nga seremonya. Ti kalabanan sa mga miyembro apigal isubong M sang VFP, mga retired na. Mga retired nga mga pulis, retired nga mga na dula ang aton nga koneksyon, no. Balikan naton si Janelle Baclay nga live didto sa may bahin sang Balantang Haro. Ari nagapanumbalik si Janelle, Jen? Sulong ko sa ang mga ang mga nagtambong gadayaw kita ni kay ang iban halin pa sa may halin sa province of Antique, Capiz, Aklan, kag probably may ara man sang mga asosasyon sang VFP from Romblon, no, nga nagtambong sa siniya nga kahiwatan. Ti mga nagid man ang iban sa ila kay ti magsiling kita nga retired, may ara man nga mabaskog pang ila nga panglawason, pero kalabanan bisan nga nagabaston gintagaan kisang kahigunan kag tinion ining pagtambong sa 81st
Victory Day sang Panay kag Romblon kiti dumdumo naton nga ti dako gid ang ginpakita nga pagkabaganihan sang aton sini nga mga former World War II veterans, especially sa pagpamuno ni General Macario Peralta sa diin nga ara man dira ang iya sini nga shrine, ara man dira man siya gin may ara dira sing monumento nga gin pahamtang sa tunga sang shrine kag nagpamuno gid sa una sa sining victorious nga adlaw no sa bahin sang Liberation of Panay kag Romblon nga ti kalamanan sa mga veterano ang nagpakigbato sang una no, especially sang tiempo 80 more than 80 years ago, Ems. Yes, no. Ang importante diri nga ang iban bala sa mga kabataan naton, mga pumuluyo naton nga naga-enjoy lang sang holiday pero kagapon to may mga nabatian ko ano man holiday nga holiday. Ang iban wala gid ya sang idea kung nga gina-declare nga holiday ang March 18 no. Amo na nga importante nga nagapadayon ang mga programa kaangay sini kag ginapalayag naton iniman sa kanginan, sa social media, sa digital platforms agud ma-remind ang publiko sa dako no nga role sang mga war veteran naton agud nga ma-liberate kita no kagamo na ganing sakto nga term Victory Day dapat hindi Liberation of Panay. Ako nya dyan no curious ako kay side by side gid ginaglakat si Picaw at Nerioluhan kag si Mayor Raisa Treñas. We all know nga do may ara sila sang especially nga nag-bail si Picaw Head Nerioluhan batok man sa kaso nga ginpasaka sa iya ni former Mayor Jerry Treñas. Hindi man sila awkward, professional man sila nga didto, do wala gid sila sa pakanay dyan. Daw sa ako nga nakitaan daw ara lang sa smile pero as to conversation or kumustahanay daw wala ako nakakita. Although nga tidungan man sila nagparada, kaupod sa opisyal ng Philippine Army, pero daw wala gid sang siling nga daw malawig nga conversation. Beso wala. Nakitaan. Professionally they have represented sang ila sini nga mga kay si Picaw Chief Nerioluhan supposed to be si Governor Defensor no ang ma-attend sini si Police Brigadier General Josefino Ligan nga mo tani ang from PRO6 gin represent man ni siya ni Colonel Parilla no nga aton sini nga ICPO so damo gina-guest ani no si kanday Congresswoman Baronda invited man ni mo pero ang ilang nga mga representative kalabanan mga representative ang nagtambong sa siniya nga kahiwatan kag sana siling mo kagina speaking of students ti may nakitaan man kita to mga estudyante nga nag-join EMS mga Boy Scouts, Girl Scouts nati sa sina nga mga organization ginatudlo ang patriotism kag love of country no nga ti mahangpan nila ang ining maragtason man nga kasaysayan especially diri sa may Panay and Romblon EMS. So may open forum kagina kuha naman niya sa piyang nga bahin ang mga istorya, mga concerns ang mga veterans, ang ila sining mga uniforme, nga affected man sila sang sining oil price hike, ang conservation of energy nga ti gin call sang aton sining gobyerno pagi kay Presidente Marcos nga ginasuportahan man sang Veterans Federation of the Philippines EMS. Maayo gali kay may amo na sini nga parte no sa aktibidad kay sang una after sang program tapos na no maayo man kay ginatagaan man naton sang kay gayunan no nga ang importante man sila nga sektor sang aton nga komunidad ang mga aton nga war veterans. Ang manami pagid si dugang ko lang may ara sila sang medical mission 11 AM subong no. Ti ang focus gid sini ang mga katigulangan, mga veterans naton. Maka-avail man sang mga mga libre check-up, bulong vitamins nga gin-initiate man sang mga partner organization no sa sining kahiwatan EMS. Yes, so kabay pa nga we take our time gid nga dumdumon ang rason kung nga agi na celebrate naton ang Victory Day subong nga adlaw. Madamo gid nga salamat sa imong report, Jen. Nagika nagidamang diri sa Balantang Cemetery Memorial National Shrine sa Quintin sa Lazaro. General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Nabatian ang live report gigan na didto mismo sa Balantang Shrine, no, kung sa diin ginapangunahan sa Veterans Federation of the Philippines ang aktibidad, no, maayo kay aside sa programa usually ang mga wreath laying, floral offering, subong may ara na sila sang forum agod isa-isa nga mapamatian ang mga concerns man sa mga himata kag mga nabilin nga pamilya sang war veterans, and at the same time, no, kanami man nga may ara man sila sang medical mission. So ang mga nagtambong didto sa may Balantang Haro, sa Regional halin pa sa may area sang Antique, Guimaras, Capiz, kag sa iban pa nga bahin sang Panay. Muna ang iban sa inyo siguro excited nga magwa karon, maglagaw sa malls or naga-chill lang, nagapalapahuway sa inyo nga mga panimalay, naga-scroll lang sa inyo nga Facebook. Kaya pa nga we take our time to remember kung nga gina-celebrate naton ang holiday subong nga adlaw sang March 18, and we remember ang mga sakripisyo sang war veterans. Kag take sang time kahit mag-check ka lang sang post sang Radyo Pilipinas, mabasa ka or mag-search ka sa internet kung nga gina-celebrate ang Victory Day. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga, no? May ipalayag kita nga special feature video para sa Victory Day. Gani para sa mga estudyante naton kag mga tumalanaw, especially sa Facebook Live. Pwede nyo i-check sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kinaandan akong inyo alagad, Emerald Santiagudo. Kag until buwas nga adlaw diri lang sa Iloilo Morning. Subong nga Marso 18, kinadumdum kag ginasaulog sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag ang kalapit nga probinsya sang Romblon ang kahilwayan batok sa hapon sang ikaduha nga inaway pangkalibutan, ukon ang Panay Landing Day, ukon Victory Day. Sang Disyembre 8, 1941, pila ka oras sa tapos nga bombahan sang Japan Imperial Army ang Pearl Harbor sa Hawaii, Estados Unidos, ginatake man sang Hapon ang kolonya sang Amerika sa pungsod Pilipinas kag nagdaog. Naglawig sang kapin 4 ka tuig ang Japanese occupation sa Pilipinas. Sang Oktubre 20, 1944, nagbalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas kag personal nga ginpangunahan ang pagtabog sa mga Hapon. I shall return. Pinaagi sa Battle of Leyte. Ang ini nga hitabo nangin panugod naman sang madinalag-on nga kampanya kontra sa Hapon sa bilog nga Pilipinas halin 1944 tubtub 1945. Lakip na diri ang Battle of the Visayas. Sang Marso 18, 1945, ang 23,000 ka mga maisog ang miyembro sang Free Panay Guerrilla Forces nga ginapamunuan sang abogado kag sundalo nga si General Macario Peralta naglunsar sang final assault batok sa Hapon. Sa amuman nga adlaw nag-abot sa Tigbawan, Iloilo, ang American Liberation Forces nga magabulig hilway sa mga pumuluyong Pilipino kontra sa okupasyon sang Hapon sa isla sang Panay kag Guimaras sa Western Visayas kag Romblon sa Mimaropa. Ang landing sang 40th Infantry Division sang US Army sa Tigbawan sadto nga panahon ang rason agod magpatukod ang banwa sang memorial landmark sa Parara. Ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine naman sa syudad sang Iloilo ang ginpahuman bilang pagkilala sa baganihan sang 6th Military District sa idalom ni General Peralta. Inilang ang nagaisahanon nga military cemetery sa gwa sang Metro Manila.
Sang 1989, nagpagwa sang Proclamation No. 430 si Anay Presidente Corazon Cuanco Aquino na nagadeklara sang March 18 kada tuig bilang Victory Day sa Panay kag Romblon. Nadala sa proklamasyon ang Guimaras Island bangod sang amo nga tion ang Guimaras, kabahin sang probinsya sang Iloilo. Ang Victory Day hindi lang selebrasyon sang kahilwayan gikan sa masalimuot nga ikaduha nga inaway pangkalibutan, kundi isa man ka sinsero nga pagdumdum sa bagamihan sang mga sundalong Pilipino nga nangisog kag nag-usik sang ila kabuhi, hindi lang para sa ila kaugalingon kag ila pamilya, amuman sa katawhayan sa mga Ilonggo sa moderno nga panahon. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.